DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Webes tayo ngayon, ika-6 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Sara Duterte inimpeach ng Kamara sa botong 215. Congressman Sandro Marcos una pang pumirma. Senado, bigong aksyonan ang impeachment complaint laban kay BP Sara bago mag-adjourn kagabi. Inflation rate sa bansa nananatili sa 2.9% nitong Enero ng 2025. Mga turistang Pinoy sa Japan pinag-iingat sa sakit na influenza dahil sa matinding lamig ng panahon. Alkalde ng Cotabato, bodyguard at driver arestado sa paglamag sa election campaign. Cloud cluster naman sa Eastern Mindanao na posibleng maging LPA, bantay sarado ng Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Binabantayan ng Pag-asa ang ilang cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao na posibleng ma-develop bilang low pressure area o sama ng panahon. Yan pa man sinabi ni Benson Estereha ng Pag-asa, maliit ang tsansa nito na maging isang tropical depression. Samantala, sinabi rin ni Estereha na ang malakas na northeast monsoon o amihan ang makakaapekto naman sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora, Quezon at Camarines Norte, kung saan makakaranas ang mga nasabing lugar ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan. Apektado rin ang amihan ng Metro Manila at ilang pang bahagi ng Luzon kaya asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan. Mararanasan naman ang easterlies na ang hangin nagmumula sa silangan at dumadaan sa Pacific Ocean na nagdadala ng mainit na panahon sa Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Bagyang bumaba ang temperatura sa Luzon kahapon ng umaga habang patuloy na umiiral ang northeast monsoon o amihan sa buong bansa. Naranasan ang 14.6 degrees Celsius na lamig sa Baguio City habang ang kalapit na La Trinidad Benguet nasa 16.3 degrees Celsius naman ang naranasang temperatura. Ang iba pang mga lugar na may temperaturang mas mababa sa 20 degrees Celsius ay ang Itbayat, Batanes 16.4, 17.9 naman ang naitala sa Calayan, Cagayan, 19 degrees sa Tanay Rizal, 19.5 degrees sa Coron, Palawan, 19.5 degrees sa Malaybalay City, 19.7 degrees sa Abukay, Bataan, at sa Apari, Cagayan, 19.8 degrees. Ang current surge ng amihan ay magsisimulang humina ngayong araw, ngunit asahan ang panibagong paglakas nito bago matapos ang linggo. Bukod sa maliwalas na panahon, ang amihan ay magdadala din na mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan sa Japan. Pinag-iingat ng ibahanta ng Pilipinas sa Japan ang mga Pilipinong magtutungo sa naturang bansa upang mamasyal. Kasunod dito ng pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu dahil sa pneumonia matapos siyang dumalaw sa Tokyo. Ayon na imbahada sa mga turistang Pinoy, tiyaking may travel insurance sila sa gitna ng tumatas na kaso ng influenza sa nabanggit na bansa. Kung dito pinapayuhan din ng mga Pinoy na laging magsuot ng face mask, lalong-lalo na sa mga matataong lugar. Ay, lalong-lalo na yung mga magtutungo po ng Sapporo sa Hokkaido. Ay doon, matindi ho talaga ang lamig. Arestado naman ang isang lalaki ng SGA Barm
Kasama ang tatlong iba pa matapos na mahulihan ng armas na walang permita sa gitna ng umiiral na election gun ban sa Davao City. Sakay ng isang pickup truck ang mayor ng bayan ng Nabalawag. Ito po'y bagong town. May 35 barangays din pala ito, no ha? Si Mayor Anwar Sulawang kasama ang kanyang mga bodyguard nang parahin sila at ma-inspeksyon sa isang Comelec checkpoint. Dito na diskubre ang dala-dala na ng mga baril na kalibre 45 at 9mm na mga pistola. Ayon sa pulisya, lisensyado naman ang mga baril ng alkalde, pero wala silang maipakita ang Certificate of Authority na siyang kailangan para mapayagang magdala ng armas habang umiiral ang election gun ban. Natalusan na si Mayor Saluang sa budget training ng mga alkalde ng SGA BARM sa Davao City. Inihahanda na ngayon ng pulisya ang kaso laban sa alkalde at sa mga kasama nito dahil sa paglamag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Omnibus Election Code. Arestado naman ang isang negosyanteng kandidato sa pagkakongresista matapos mag-issue ng talbog na tseke. Hinuli ng mga pulis sa harapan ng Hall of Justice sa Barangay Real, Calamba, si Eugenie Salom, 37 years old, matapos na dumalo sa court hearing para sa iba pang kinakaharap nitong kaso. Ayon kay Lieutenant Colonel Victor Soprepeña, hepe ng Calamba Police, ang warrant ay inisyu ni Judge Crisandaan del Mundo Malaluan ng Municipal Trial Court 3, Port Judicial Region dahil sa paglabag sa Batas Pambansa 22 o Anti-Bouncing Check Law. Agad ding nakalaya naman si Salom matapos maglagak ng 120,000 pesos na piyansa. Iginit ni Salom politically motivated ang reklamo laban sa kanya dahil sa pangunguna siya o dahil nangunguna daw siya ngayon sa survey bilang kandidato ng pagkakongresista sa Lone District ng Calamba. Sa ilalim ng Akay National Party, tumatakbo si Salom. Magandang umaga, Pilipinas! Kamuna, yun daw pong pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, posibleng sa internet o ibang bansa na lamang mapapanood. Yan ay babalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Dapat ay kahapon, February 5 ang showing ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Pero dahil may nakabinbin na kaso sa korte na kung saan ay sinampahan ito ng demanda ni Vic Soto, ay hindi ito naipalabas sa mga sinihan. Usap-usapan, posibleng sa digital form na lang ito ipalabas o sa internet o kaya ay sa ibang bansa dahil mukhang hindi ito lulusot sa MTRCB sa atin dito sa Pilipinas. Kaya abang-abang na lang kung ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ay maipalalabas pa sa mga sinihan dito sa atin. Yan ang ating DCRH Shabisatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley Alinio. In-impeach na ng Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 215 na mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint na higit pa sa 1/3 na kinakailang lagda ng 306 na mga mababatas upang mayakyat ang reklamo sa Senado. Nanguna si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa pagpirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara, habang ang pinakahuling lumagda naman ay si Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa ground ng impeachment ang conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza at Speaker Romualdez, malversation of 612.5 billion pesos, confidential fund, bribery and corruption in DepEd, extrajudicial killings, betrayal of public trust at large-scale corruption. Samantala, hindi na diringgin pa ang tatlong naunang impeachment complaint dahil nahigitan na ito ng ika-4 na reklamo na inendurso ng 215 mambabatas na inihain at pinagtibay rin kahapon sa mismong huling araw ng sesyon. Dahil 102 lamang ang kinakailangan number ng mga mambabatas para ma-fast track ang proseso ng impeachment,
kaya't hindi na ito daraan sa deliberasyon ng Committee on Justice at didiretso na sa Senado. Formal lang tinanggap ng Senado ang impeachment complaint mula sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Personal itong dinala ni House Secretary General Reginald Velasco alas 5 ng hapon sa Senate Building. Agad naman natanggap ng kanyang counterpart sa Senado na si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Kasabay ding dinala sa Senado ang listahan ng mga magsisilbing miyembro ng prosecution team ng Kamara para sa trial ng impeachment complaint. 11 sa mga kongresista ang itinalaga bilang mga prosecutor habang 24 na senador naman ang tatayong senator judges. Hi sir, dala nyo na po yung articles of impeachment, sir. Yes, dala na namin, including the complaint itself, the signatures of 215 congressmen who filed and endorsed this complaint. No? We also have the list of prosecutors as approved by the plenary today. Samantala, hindi pa inaaksyonan ng Senate plenary ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo bago natapos ang kanilang sesyon kagabi. Nagbunyi naman ang mga kritiko at kalaban ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pag-aproba ng Kamara ng pampatalsik sa pwesto ang ikalawang Pangulo. Ayon sa Akbayan Party List, ang hakbang na ito ay ng Kongreso ang simula ng pagtatapos ng dinestiya ng mga Duterte at ng kanilang mga kaalyado. Sinabi ni Akbayan Representative Percival Sendanya, isa sa mga nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay BP Inday, malaking babala ito sa mga mapangabusong gumagamit ng kanilang kapangyarihan. Yan man, hindi para tapos ang laban kaya hinihimok nila ang Senado na umaksyon sa naturang impeachment complaint. Samantala, taliwas umano sa inaasahan, sinabi naman ng mga kalyado ni BP Sara na si Attorney Salvador Panelo, mas mapapalakas pa lamang ang impeachment o mas mapapalakas lamang ng impeachment ang suporta sa Vice Presidente. Welcome naman para sa Bayan President na si Renato Reyes ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Reyes, lugar ang impeachment trial para mapabatid sa publiko ang sistematikong korupsyon sa pamahalaan. Ito rin na niyang venue upang mailantad sa publiko ang pang-aabuso sa sistema ng confidential fund. Iginit Reyes, hindi totoong walang mapapala ang taong bayan sa impeachment dahil sa pamamagitan ng trial malalantad ang bureaucrat capitalism sa bansa. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, ni-railroad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang panahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos ang manoy walang basihang impeachment case laban sa kanyang kapatid. Ayon sa mambabatas, may tuturing na political persecution ang ginawang pangangalap ni Iloilo Representative Janet Garin ng mga lagda para ma-impeach ang kapatid niyang si BP Inday. Binaliwala rin na niya ng Kamara ang panawagan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na huwag isulong ang impeachment dahil mas maraming problema ang bansa na dapat atupagin. Nagbabala pa si Pulong na delikado ang kanilang tinatahak na daan na pagkalaban sa kanila dahil tiyak siyang hindi mananatiling tahimik ang tao bunsod nito. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pangwis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsha-shower, gamit po ang Shield Bath Soap, ha? Ito po ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ano yung item na ginamit dyan? Mamaya. Kasi pagka binigay ko, makukuha na kaagad eh. Basta ito yung nakikita sa loob ho ng bahay. Yung isang item nakikita sa loob ng bahay, habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, pwede nyo rin itong gamitin. Yan ha.
Common na common yan, yung isang item na ginamit natin dyan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagtitext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 4 ng umaga. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today ha. Pero sabi nga ng Pag-asa, bantayan din po yung mga pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansa? All you need is pride. But mapahirapan ang self-con sa pride, iset worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Muling inaanyayahan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga amateur at mga professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025. Ang tema ng taunang kompetisyon ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest nitong pagsisimula ng Pebrero, hudyat na maaari na magsumite ng entry sa ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers, edad 16 na tanggulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon, ipakita ang kalagahan ng papel ng mga proyektong pang-infrastruktura, gaya halimbawa ng mga highway, mga tulay, mga seaport, mga airports at iba pa para sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng mga photo entry sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025. Para sa iba pang mga detalye, mag-log on lamang sa www.pagcor.ph/photocon2025/index.ph. Nananatili pa rin sa 2.9% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain at serbisyo nitong Enero. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, kapareho ito na naitala noong December 2024 pero bahagyang mataas ang sa inflation naman noong Enero ng 2024. Itinuturong dahilan ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng kamatis at iba pang mga gulay, karne at isda. Para naman sa National Economic and Development Authority, posibleng tanda ng hindi paggalaw ng inflation ang pagsisikap ng gobyerno na makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas. Magpapataw na rin ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga ibinibentang baboy sa mga pamilihan. Yan ay makarang umabot na ng 420 hanggang 480 ang bawat kilo ng karneng baboy sa mga palengke. Pero ang farm gate price nananatili sa 240 pesos per kilo. Hindi rin maunawaan ng DA kung bakit nananatili ang mataas na presyo ng baboy ngayong noong pang third quarter ng 2024. Naka-recover na daw ang mga hog raiser mula sa African swine fever. Samantala, sinabi naman ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, wala pa silang eksaktong petsa kung kailan magpapatupad ng MSRP sa mga baboy. Ngunit ang mahalaga niya, masolusyonan ang mataas na presyo nito sa lalong madaling panahon. Nasolve na daw ho yung problema sa ASF. Nananaginip yata kayo. Paano masosolve yung problema sa ASF? 1 year ang kinakailangan bago ka makapag-repopulate kapag ang lugar nyo itanamaan ng ASF. Saka tingnan ho ninyo kung meron pa bang magbababoy, dating mga magbababoy ang nakukumbinsing pumasok din sa livestock ngayon. Ano ka, baliw? Laki-laki ng lalugi mo pagkatapos ibabalik ka doon sa problemang yon. Kaso ng MPAC sa Baguio City umakyat na sa 4 matapos maitala ang 2 bagong kaso na nagpositibo sa Clade 2 strain. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, Sarich 41. Naimbag na bigat, Romy.
Pinagsisikapan ng Baguio City Health Services Office ang kanilang health monitoring matapos makumpirma ang 2 karagdagang Mpox cases sa lungsod. 4 na ang nai-record na kaso. Ang 2 bagong kaso ay isang 21 anyos na lalaki at 21 anyos na babae na walang koneksyon sa 2 naunang kaso ng Mpox sa lungsod. Nagpakonsulta sila sa magkaibang health facilities kung saan ang specimens na nakolekta sa sugat sa balat ay nasuring positibo sa Monkeypox Viral DNA sa Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Parehong nakapitan ang 2 pasyente ng less severe clade 2 strain na katulad ng 2 naunang kaso ng Mpox. Kasalukuyan silang naka-home isolation hanggang sa February 16 at 14 at nanatiling nasa ilalim ng supervision ng medical officers. Ang kanilang close contacts ay asymptomatic subalit pinayon silang sumailalim sa routine health monitoring sa loob ng 21 araw. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy, Jose Gina. Baka kayo may mga importanteng lakad, hindi lang yung mga papunta ng Baguio, magtaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH abok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Aplikante para sa scholarship ng Department of Science and Technology Eastern Visayas, umabot ng mahigit 5,000 grade 12 students. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Pumalo sa mahigit 5,000 mga grade 12 student ang mga aplikan ngayong taon sa Eastern Visayas para sa scholarship ng Department of Science and Technology. Ito ang sinabi ni DOST Information Officer Jean Ragub sa isang panayam. Ang bilang na ito na isilalim na ng screening ng DOST at nakatakdang magkaroon ng pasusulit sa buwan ng Abril sa taong kasalukuyan. 40,000 piso ang ibabayad ng DOST sa mga pribadong paralan. Sa mga state universities, ang colleges ay libre naman ang pag-aaral, kaya ang 8,000 stipend kada buwan direkta na ibibigay sa mga estudyante at 10,000 learning materials kada taon kasama ng uniform allowance. Sa kasalukuyan, may mahigit 1,200 na minimaintain na scholar ng Department of Science and Technology at ang mga priority courses ng mga ito ang Science at Math. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! May ngagan sa mga katurantada sa Magalona, Negros Occidental. Magandang umaga din sa mga nakatutok sa atin dyan sa Kidapawan City, ha? At syempre sa mga suki natin dyan po sa Laguna at sa Sipocot, Camarines Sur. Kinalaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang publiko laban sa mga liham at mga text messages na ipinakakalat ng mga grupong nagsasabing muli nang magbubukas ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon kay Pagcor Chair at CEO Altenco, may mga taong nagsasamantala sa mga investor. Hinihimok ang mga ito na maglaan ng malaking halaga, umaabot na minsan ng 50 million pesos. Kabalit daw ng limitadong slot para sa mga POGO licenses at direkta ito mag-ooperate sa ilalim ng Pagcor. Iginit ni Tenco, fake news. Nananatiling ipinagbabawal ang POGO sa bansa. At sabi ni Chairman Tenco, walang planong ibalik ang mga ito. Paalala din ang hepe ng Pagcor, i-report kaagad sa kanilang tanggapan o sa PNP sakaling makatanggap ng sulat o text message ang sinuman dahil ang mga scammer ay kailangan mapigilan sa kanilang masamang gawain.
28 na makalipas sa alas 4 ng umaga, Barangay Kagawad na dating Municipal Councilor pinagbabaril patay sa Pagadian City. Detalye ng balita mula kay Aris 19, Jun Di Makutak. Jun, assalamualaikum. Alaikum assalam, Kayang Angel. Dead on the spot matapos magtamo ng mga tama ng bala sa ulo ang isang barangay kagawad na barangay poblasyon ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ang biktimang si Francisco Maca Jr. na isa ring dating municipal councilor ay pinagbabaril habang nakatayo sa mataong lugar sa harapang bahagi ng St. Columban College sa Pagadian City. Batay sa pahayag ng ilang witnesses, isang lalaki sakay na motorsiklo ang kanilang nakitang bumaril sa biktima na agarang tumakas sa hindi malamang direksyon. Ngayon ay pinaghahanap na ng joint elements ng PNP, Pagadian at PNP Kumalarang, Zamboanga del Sur ang naturang suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. 29 na makalipas ang alas 4 na umaga. Baka kayo pabalik ng Pilipinas, ha? Baka kayo galing ng biyahe abroad o mga pabalik na mga OFW. Pakiusap ho ng mga kababayan nating magsasaka, huwag na ho nating tangkilikin ang mga imported na tsokolate, lalong-lalo na yung pong mga tsokolating galing abroad dahil malamang ang cacao beans niya nanggaling lang din ng Pilipinas. Meron ho tayong sariling tangerine chocolate, produktong gawang lokal, but taste and looks global. Natulong po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate ay meron din po mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Yan po ay available sa tangerinechocolate.ph. Kaya ano pang iniintay po natin para sa mga magbibigay ng pangregalo sa Valentine's Day? Tangkilikin ang gawang atin. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Ganda umaga, Pilipinas! Romance scam na binabantayan sa buwan ng Pebrero. Yan, romance scam. Binabantayan daw po ngayong Pebrero dahil sa laganap na mga panluloko. Nakatutok dyan ang Rako Davao. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Pinaigting ng Regional Anti-Cybercrime Unit Davao Region o RECU Davao ang kampanya laban sa romance scams lalo na sa buwan ng Pebrero. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Carl Lozada, Chief of the Operation and Digital Forensic Section ng RECU Davao, na ang romance scam ay isang modus operandi para akitin ang mga biktima na umibig sa kanila sa pamamagitan ng social media, dating apps at iba pang messaging platforms. Kapag umibig ang biktima, hihingi ang scammer ng pera at personal na impormasyon na gagamitin nila para lalo pang manipulahin ang biktima. Dagdag pa ni Lozada, tuwing Pebrero, inaasahan nilang tataas ang bilang ng mga romance scam dahil maraming individual ang naghahanap ng date sa February 14. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Lozada, noong 2024, 2 kaso ng romance scam ang naitala ng kanilang tanggapan at maraming kaso ang isinampa laban sa mga sospek. Kung magkarelasyon ng sospek at biktima, maharap din ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women Under Children o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004, kabilang ang Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 kung ang mga sexual na larawan o video ng suspect at ng biktima ay ibinahagi. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4 na umaga, isiniwalat naman ng Commission on Audit na halos isang dekada ng nagbibigay ng pensyon ang Armed Forces of the Philippines sa mahigit 7,000 patay na. Ganon! Sa 2023 audit report ng COA na inilabas nitong Disyembre ng nakalipas na taon, lumalabas na mula 2014 hanggang 2023 namahagi ang Armed Forces of the Philippines na mahigit sa 615 million pesos sa mga pensioner na matagal ng dedo.
Sinita ito ng COA at sinabing responsibilidad dapat ang Armed Forces of the Philippines na panatilihing updated ang database ng kanilang mga pensioner. Malaking pagkasayang nila ito sa pondo ng gobyerno na sana ay napapakinabangan sa ibang mahalagang alokasyon. Yapaman, may bahagi din naman daw na ang mga kapamilya ng namatay na pensioner ay sadyang intensyonal. O baka naman hindi, no ha? Nabigong ipalam sa Armed Forces of the Philippines na wala na dapat ang tumatanggap ng pensyon. Samantala kahapon, tumugan naman ang AFP at sinabing aayusin nila ang nabanggit na issue ng Commission on Audit. Yung iba naman kasi, di ba, para ma-update kung ikaw ba ay talagang, ang alam ko, ganun sa ganun sa SSS, at saka sa GSIS, para malaman kung buhay pa talaga yung pensioner, magpapapicture. Alam ko sa GSIS, ganun ginagawa nila eh. Magpapapicture na may hawak na kalendaryo. O hindi, kumisan, ay ito, ganito, broadcast natin sa radyo, yan ha. Magpapapicture ka sa likod. Yan ha. Para patunayan na buhay pa. Ha? Talaga naman, really dapat ina-update yan. Tataka din tayo, bakit ilang taon na nalusutan sila? 14 years. Ba, ayos ha. Hindi, kaya meron naman talagang doon. May nag-hokos-pokos lang. Kung sa bagay, mga benepisyo nga ng akap eh. Alam nga sila listahan eh. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagpaliban naman ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Joel Joseph Marciano Jr. bilang Director General ng Philippine Space Agency. Nagmosyon si Congressman El Rey Villapuerte na i-defer ang appointment matapos na madismaya sa mga sagot ni Marciano sa mga tanong tungkol sa papel ng PhilSA sa agrikultura at disaster mitigation sa bansa. Pinuna ng mambabatas ang pagkapingon ng PhilSA na makapagbigay ng impormasyon o mga datos tungkol sa inaasahang mga sakuna. Humingi naman paumanhin si Villapuerte pero sinabi nitong hindi niya nakikita ang karapat-dapat si Marciano sa naturang pwesto. Congressman El Rey, matagal na dapat nasibak yan. Patakin ho ninyo, tagal-tagal na ho niyang PhilSA, ilang taon na yan, pero pondohan ho natin. Pero hanggang ngayon, hindi mo maintindihan ano ba talagang papel sa buhay niyan. Nung pinagtitiba yan, sabi in matter of time, we'll be able to strengthen our space program. Mukhang para biyahe lang yata ang inaasikaso nito, no ha? Gumagaya doon sa mga USEC ng isa pang department, ano ha? Department of Special Travel. Meron pa rin mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito naman ang ginamit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kabila ng umiiral na total ban ito noong pang pagtatapos ng 2024. Pero paglilinaw ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, small-scale operations na lamang ito at wala nang nag-ooperate ng kasing laki ng mga naunang sinalakay. Sinabi pa ni Cruz na nasa 100 maliliit na POGO pa ang patuloy nilang tinutuntun sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naghahalo ito katunying kasi ang ginagawa nila ngayon sa obserbasyon po namin, hindi kagaya na talagang malalakas ang loob na nakalutang itong mga foreign nationals. Ngayon talagang tago sila kung madapuli man natin katunying dun sa operation niyan, talaga nag-i-inspeksyon na lang kasi ang ginagawa nila, yung mga Pilipino nandoon nagtatrabaho, nang-i-scam, pero sila sa malayong lugar katunying parang online monitoring lang ang ginagawa nila. Karaniwang ginagawa ng mga small-scale POGO hub nagrerenta ng isang resort kung saan dala nila ang kanilang mga laptop at mga pocket wifi at doon naman isinasagawa ang pang-i-scam at iba pang illegal na aktibidad. Target naman ng pamahalaan na matapos ang rehabilitation ng EDSA bago ang hosting ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Ito ang pangunahing dahilan kung kaya't pinaplansya ng Metro Manila Development Authority ang timetable ng Preliminary Traffic Management Plan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDHA Romando Artes Jr. na binanggit na sa kanya ni Public Works Secretary Manny Bonoan
Ang target nilang masimula ng aktwal na pagsasaayos sa Marso, kung saan ang southbound ang unang gagawin. Patay sa pag-usap sa pulong, isasabay ang rehabilitation sa paggawa din ng drainage system sa EDSA para maiwasan ang mga pagbaha sa lugar. Samantala, nangangamba naman ang mga opisyal kung paano ang magiging diskarte para hindi ganong lumikha ng mas malalang traffic sa mga lugar kapag nagsimula na ang repairs, lalo't walang masyadong alternatibo ruta ang Metro Manila. Ang nangyayari po kasi yung paggawa, portion, lalo pag weekend, inaalaw natin na 24 hours sila gumawa. Nagkokos yan ng traffic. So, pag nagawa po ito, lalagyan ng magandang asfalto, mas bibilis po yung daloy ng mga sasakyan. So, hopefully, it will improve yung traffic situation sa EDSA once the rehabilitation ay makumpleto. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa naman ng Senado ang panukalang National Housing Authority Act ni Senator Amy Marcos. Layunin ng Senate Bill 2818 na magbigay ng abot-kaya, maayos at nararapat na tirahan sa bawat Pilipino. Binigyan din ni Senator Amy na malaking hakbang para sa pagbabago at pagunlad ng sektor ng pambahay ang pagpapatibay ng naturang panukala sa mataas na kapulungan. At tinitiyak ni Senator Marcos na patuloy niyang isusulong ang mga inisyatiba patungo sa mas maayos, mas inklusibo, mas maunlad na kinabukasan para sa lahat. Sa ilalim ng naturang bill, palalakasin ang serbisyo ng National Housing Authority sa pamamagitan ng pagpapahaba ng corporate term nito at pagsasaayos ng kapangyarihan kasabay ng pagsasabatas ng mas modernong sistema para sa pabahay sa bansa. Sinabi pa ni Senator Marcos, dapat paspasan din ng NHA ang implementasyon ng mga programang magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa sambayan ng Pilipino. Naniniwala din ang kapatid ng Pangulo, makatutulong ang kanyang panukala upang mapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa 6.5 million housing backlog sa buong bansa. Dating rebelde, sumuko sa pamahalaan sa Bataan. Kasama sa mga isinuko ang kanyang mataas na kalibre ng baril. Meron pang kasamang pampasabog, ha? Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Sumuko sa mga otoridad ang isang dating rebeldeng kinilalang si Alias Kaasor na naganap ang pagsuko nito sa bayan ng Bagak, Bataan kahapon. Ang pagsuko ay bunga ito ng isinagawang intelligence operation ng pinagsanib na pwersa ng Bataan 1st Provincial Mobile Force Company, Bagak Municipal Police Station at iba pang unit ng PNP at AFP. Si Alias Kaasor ay miyembro ng bagong hukbong bayan sa ilalim ng Rehiyon Unit Guerrilla Gawaing Militar South Party Committee SPC na kumikilos ito sa lalawigan ng Bataan. Kasabay ng kanyang pagsuko, isinuko rin niya ang isang improvised 12-gauge shotgun, isang bala ng 40mm high explosive at mga kagamitang pampasabog gaya ng time fuse at detonating cord bilang tanda ito ng kanyang ganap na pagtalikod sa armadong pakikibaka. Buong suporta ang ipinahayag ng Bataan PNP sa mga sumukong rebelde na piniling mamuhay ng mapayapa at makiisa sa pamalaan. Ayon sa lokal na pulisya, kinikilala nila ang tapang ng mga individual na handang magbagong buhay at bumalik sa lipunan at nakahanda ang Bataan PNP na tiyakin ang kanilang seguridad sa pagbabalik loob. Patuloy na isinusulong ng kapulisan ang kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Bataeño kasabay ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga dating rebelde na makapagsimula muli ng bagong buhay malayo sa karahasan. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 42 makalipas ang alas 4 ng umaga. May bago ng tahanan ang munisipyo ng Porac, Pampanga matapos pasinayaan ni Senator Lito Lapid ang bagong municipal building at police station sa barangay Kangatba nitong Miyerkules ng gabi. Sa pamamagitan ng kanyang inisyatiba, pinaundahan ni Senator Lapid ang proyekto na ipinatupad naman ng Department of Public Works and Highways. Ipinahayag ni Senator Lito na ang nasabing proyekto ay isang malaking achievement para sa mga Poraqueño dahil simbulan niya ito ng katatagan, katahimikan, kaayusan at kaunlaran ng kanilang bayan. Naniniwala din si Senator Lapid na ang bagong munisipyo at police station ay magbibigay ng magandang imahe para sa Porac. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinuturing ng first-class municipality ngayon ang bayan ng Porac.
Todo pasasalamat naman kay Senator Lapid, si Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda, Acting Mayor Myla Clarete, mga kawani at mga pulis sa kanilang bagong tahanan. Isinusulong naman ni Senatorial Aspirant Camille Villar ang job generation o pagpaparami ng trabaho sa Pilipinas sakaling manalo sa darating na eleksyon. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Las Piñas Representative Camille Villar, isusulong niya ang mga batas, polisiya at mga programa na makapagpapataas ng kita ng bawat Pilipino. Binigyan din pa niya na panahon na upang tapusin ang mga alitan, pagtuunan na lamang ng pansin ang pangangailangan ng mga Pilipino, partikular na ang kabuhayan ng trabaho. Anya, kung siya'y papalarin sa Senado, layunin niyang isulong ang mga polisiya at mga batas na susuporta sa mga industriya at lilikha ng mas maraming trabaho, pati na rin ang pagtutok sa tamang pasahod, proteksyon para sa mga manggagawa. Ang alam ko pong magagawa po natin ay siguraduhin na ang ating mga kababayan, katulad nyo po, ay merong sapat na kita para po kayo ay magkaroon ng, para po masuportahan nyo ang inyong pamilya. Lahat po ng mga batas, polisiya, programa na makakatulong po para tumaas ang inyong kita at magkatrabaho po ang inyong mga kapamilya, ang inyong mga anak ay makapag-aral po, ay isusulong natin at tutulungan po namin kayo para mas maharap natin yung mga pagsubok na hinaharap natin. Mas mahigpit na pagpapatrolya ipatutupad naman ng Pangasinan PNP sa pamamagitan ng programang 2-Hour Habit. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Inilunsad ng Pangasinan Provincial Police Office ang kanilang 2-hour habit upang lalo pong mapaigting ang pagpapatupad ng peace and order sa pagsugpo sa kriminalidad dito sa lalawigan. Sa isang panayam ay sinabi ni Police Provincial Director Colonel Rolifer Capocyan na inilunsad nila itong 2-hour habit para lalo pong mapaigting ang police presence at makagawian na ng mga pulis na magpatrolya sa mga alanganing oras na sinamang paglabas ng mga kawatan. Sinabi pa ni Colonel Capocyan na sabay-sabay na magpapatrolya ang mga mobile crew at iikutin ang kanilang irresponsibility o AOR sa loob ng 2 oras. Kabilang sa maaaring masawatan ng 2-hour habit ay ang crimes against property na madalas nangyayari tuwing madaling araw. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, showbiz muna tayo. Aba, si Maris Racal nagsorry na kay Vice Ganda. Kung bakit alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pagkatapos ng pinag-uusapang iskandalong kinasangkutan ni Maris Racal at Anthony Jennings, lumabas na si Maris para magsimula na rin mag-promote ng pelikula nito sa Netflix na Social Climbers. Kasama ni Maris sa pelikulang ito si Anthony Jennings, pero kapag nagpo-promote itong si Maris ay hindi niya binabanggit si Anthony. Kahapon ng tanghali ay nasa Eat Showtime itong si Maris para maglaro sa isang segment nilang Hide and Sing at i-promote na rin ang kanilang pelikula. Pero nang pumasok si Vice Ganda, parang tinalakan ito ni Vice na tinawag niyang buneng ang karakter nito sa pelikula nilang And the Breadwinner Is. Naging seryoso ang mukha ni Maris nang humingi ito ng paumanihin kay Vice. Ang sabi niya, "I'm sorry Meme, hindi ako nakapag-promote." Sabi naman ni Vice Ganda, okay lang yon. Mas mahalaga raw si Maris kaysa sa pelikula na ipinagpasalamat naman ng aktres. Sa totoo lang tila, lalo pang lumakas itong si Maris at ang dami nagkakagusto sa kanya ngayon pagkatapos ng iskandalong pinagpiyasahan noon ng mga netizens. Iyon ang dahilan kung bakit hindi isinama sina Maris at Anthony sa promo ng pelikula nila ni Vice Ganda noong nakaraang Metro Manila Film Festival dahil tiyak na hindi na ang pelikula ang pag-uusapan kundi itong sina Maris at Anthony na. Kaya pinatatahimik muna sila, hindi naging visible at ngayon lamang lumabas para mag-promote ng bago nilang pelikula sa Netflix ang action drama series nilang Incognito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley, Gorgie. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula. Yan ang magandang pag-take natin para mapakinabangan natin ang benepisyo ho ng postbiotic o ng ultabayo. Ang postbiotic po ay matagal nang inaral, mahabang panahon po ang ginugol ng mga Hapon, ng mga dalubhasa sa Japan sa pamamagitan po ng isang human clinical trial. Kaya mahabang pagsusuri ang kanilang ginawa. Hindi po ito testimonial o kaya mga kwentong kutsero. Clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't pagpasok po nito sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po yung dahilan kung bakit naitataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog o nagpapahinga. Nakatutulong ang ultamayo o ang postbiotic para magkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, meron tayong panibagong sigla, may panibagong lakas sa paghaharap ng hamon sa kinabukasan. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga concerns po kayo, medical questions, meron po tayong mga medical experts na nakastambay sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Pero huwag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Yung frontliner ho natin na mga medical worker sa mga barangay, ay mga kumadrona at saka mga BHW. Ayan, mga barangay health workers. Pero kadalasan na nagsusupervise sa mga barangay health workers ay mga kumadrona natin. Ano na ang status ngayon nung pong bill na isinusulong po ng mga kumadrona natin? Kasama natin si Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Government and Private Midwives, dahil kahapon po o kagabi ay nag-adjourn na ang Senado. Asek Cecil, kumusta na po kayo? Hi, good morning, Kong Angel, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Totoo po. Kumusta? Anong nangyari sa bill niyo? Totoo po, nag-adjourn na nga po. Actually, officially, February 8, Tuwang-tuwa kami, Kong Angel, sapagkat mabilis po, ang pagkaka-aproba ng ating pong pinasa na proposed amendment ng midwifery law natin noong May 15. Na-approve po yun. May 15 last year. Opo, last year ito, May 15. Third and final reading. And even prior to that, na ma-approve po ito, ipinasa na po natin ito sa Senate. Nang sa gayon po ay masimulan na nila. Parehong-pareho po yung ating isinabmit, yung pong lahat ng yung 10079. House bill po yun ng 10079 po sa yung version ng House. Mm-hmm. Yun na rin po ang ating ipinasa sa House sa Senate. Okay. At sinuportahan po naman yon ni Senator Bongo. Wala na po kaming ginawa kung hindi talagang mag-follow up. Natutuwa nga po kami kasi sabi namin, wow, mukhang makakahabol kami sa Senate. August 28, Kong Angel. That was Wednesday, bumabagyo pa po noon, Mm-hmm. At talaga akala namin, hindi po kami matutuloy sa Congress sa Senate. Kasama ko po ang lahat po ng mga regional officers ng PLG-PMI mula Luzon, Visayas at Mindanao. Naglabi po tayo sa Senate. Marami po tayong nakausap na mga senador. Talagang halos magmakaawa na po kami na talagang gawan po nila ng paraan ito pong proposed amendment sapagkat almost the same din po almost the same. So that was August 28 and nalaman po rin po na from the office of COMSEC ng Senate that the following day sumulat po agad sila sa PRC. Sumulat na sila sa PRC and asking for their position paper. So maganda naman po lahat ang aming napag-usapan sa House of Representatives. Lahat po ng mga concerned agencies from PRC, DOH, CHED, Department of Budget and Management, naandoon po sila, present po sila. At doon po ay napag-usapan namin lahat kung ano po yung mga section or mga panukala
na gusto po namin i-submit sa kanila at na-aprubahan po naman yon. Unang-una nga po ay yung pong composition ng Board of Midwifery na kung saan nga po ay ang midwife na po ang aming panukala na siya pong magiging chair sapagkat marami na po tayong midwife na talaga po namang nagtataas ng antas ng kanilang kaalaman na para po maging head na rin po ito ng board, no? Actually, kung sa PRC, homogeneous na po ito eh. Kung ano ang iyong board, siya rin po yung namumuno. Kung nurse ka, nurse. Kung medtech. So, ang midwife po, yun po ang request namin. Pero ang doktor po, nariyan pa rin po as member. Teka muna, so sino ngayon ang head ng board ng midwifery? Doktor? Doktor po. For so many years, no? For so many years. Tatatlo na po yata. Ilan na lang pong board. Homogeneous na nga po lahat halos. Yung namumuno sa kanilang board ay talagang yun din pong kanilang profession. So ito po yung parang nakikita namin na bakit ang paghingin ng position paper ng COMSEC, ng Senate, parang wala pong aksyon. For the mere fact na na-approve na po ito sa House of Representatives, ito pong una nga kung nasabi na composition of the Board of Midwifery, at meron pa pong isa ditong issue na parang nagtataka nga po kami bakit parang mukhang pumayag na noon sa House of Representatives, bakit ngayon nasa Senate parang ayaw gumalaw. Meron pong panukala na na-approvehan sa House of Representatives yung pong pag-integrate ng lahat ng organization. So ito po yung tinatawag natin na Accredited, Integrated, Professional Organization. Ngayon po, meron po tayong isa, sa kasulukuyan, lahat po ng board ay APO po ang kinikilala. Pero marami na rin po actually na AIPO na po ang tawag doon. Halos tatlo na lang po yata na board ang organization ang hindi po na i-integrate. At kasama na po doon ang grupo po ng mga midwives. So napagkausapan na po ito, napagkasunduan na po, na pagsamasamahin na po sapagkat naniniwala po kami na pag ang lahat po ng asosasyon ay pinagsama-sama, the more na mas magiging maganda po ang takbo ng aming profession. Hindi po namomonopolize ng isang klaseng organisasyon lamang ang pagpapatakbo po ng organization. Mas nafe-feel po namin ang unity, solidarity, at magandang komunikasyon between public and private midwives. At dito po sa panukala namin ito na na-approve po sa House of Representatives, actually po ng aming committee hearing, na-approve po ang proposal ng PLGPMI na salary grade 13. Agreed in principle, ito po, na agreed po ito in principle ng DBM, no, ng DBM, sinang-ayunan po nila ang salary grade 13. Kaya lang po, alam naman natin na ito po ay dadaan pa sa Committee on House Appropriation. So ang nanalo po sa Committee on House Appropriation, salary grade 11. So pumayag na rin po kami na naandun naman po yun. Ang existing po kasi ngayon, 9. Medyo, at least may dalawang talon. Okay. Ever since Kong, wala po talagang mga proposal sa aming batas ng entry level. Ngayon lang po magkakaroon ng entry level. So ito po yung mga napapaloob po sa aming mga proposal. At saka pinaigting po namin din ngayon ang aming pong proposal para po sa mga birthing center din po. Kaya nakikita naman po ninyo ang ginagawa ng PhilHealth talaga kung saan po binibigay, binabalik sa kung saan binabalik ang ating pera ng PhilHealth, na finance. Pero hindi naman po dapat yun ibalik. Kaya ito pong mga midwives din namin sa birthing center, yun pong timely payment na dapat po ay talagang ibigay sa kanila. Ito po, mas ini-strengthen po natin dito po sa bill na to. Yung timely payment ng kanilang mga claim na inaabot po ng 1-2 taon na hindi po sila nababayaran. Binigyan po natin ito ng emphasis dun po sa ating bagong proposal. So, sa kabila ng mga labi na ginawa ninyo, pakiusap, paninikluhod, ala pa rin. Ay, grabe po. Hindi pa rin ang... So, paano yan? May tsansa pa ba na... Kasi nag-siniday na sila, tapos pagbalik, ang Senado magiging bahagi ng pagkakanba. So, hindi kayo mahirapan ho tayong... Ha? Kung ang ine-expect po namin, sana nga po kung hinihingan po ng opinion ang Professional Regulation Commission o particular na po ang Board of Midwifery, sana po man lamang sumagot man lang sila kung ano ang kanilang posisyon doon po sa pinropose po ng PLGPMI na nasa Senado. Lahat po ginawa na namin lahat ang paraan. Tama po sinabi nyo, halos maglimuhot na po kami. Last minute, nakikipag-usap rin po ako personally, sasabihin ko na po personally kasi talagang kahit na po tayo wala po dito sa Pilipinas noong mga panahon
na yun, hinihintay namin ang tawag po ng Senate para lang po makapag-hearing man lamang po. Pero wala po. Kaya yung pong aming pakiusap, actually, Kong Angel, bago po man po mag-COVID, sumusulat na po kami kay Senator Bong Revilla sapagkat siya po ang chair ng committee nito. Pina-follow up po rin po yan ni Congressman Plato. Maraming salamat, Kong Plato, sapagkat kayo po ang talagang nanguna pa rin po sa pagpapa-approve nitong ating pong proposed amendment ng midwifery law sa House of Representatives. At i-mention ko na rin po si Congressman Tutor at Congressman Jato. Kasama na rin po si Congressman Salo na dalawa po kasi kung ang na-file na bill nun dalawang bill po yan. Pero nung makita po ni Kong Salo, yun din pong aming proposal, ang mas inadapt po, no? Kaya naging substitute bill po yun Dalawa po ang mga pinag-aralan. So natutuwa po kami ipaalam na ang proposal po ng PLG-PMI ang siya pong na-adapt po sa House of Representatives. Nako, kaya lang. Ang mangyayari po dito kapag hindi nga po naipasa, back to square one na naman sa susunod na Congress. Ang sabi po sa amin sa House of Representatives, hindi na po ganong rigid, hindi na po ganong kasi pwede nang i-adapt. Gagawin. Opo, kasi meron na po tayong pinasimulan. Yun po ang talagang sinabi rin sa amin ng House of Representatives. Kaya po talagang isinusulong po ngayon talaga ng ang Comadrona. Sabi po nila, bakit dapat hindi naman mga ibang profesyon ang mamumuno sa ang Comadrona? Doon po namin napatunayan na ang Comadrona po talagang kinakailangan ay may lawyer po talaga tayo nakasama. Ang tawag nga po doon, may sinabi nga po si Atty. Gubalia na in-house. Kahit na po anong gawin namin pagmamakaawa sa mga nakaupo na kongresista at mga senador, kung wala po tayong naka-in-house na tao doon na siyang talagang mamamahala nito pong ating mga proposed amendment na to, ay talagang wala pong magagawa. Kaya kami po umaasa, no? At natutuwa po kami sapagkat God willing po at talagang mabigyan ng pagkakataon this time. Imagine kung hindi naman po kami napasama noon, pero nakapagpa-approve pa rin po tayo sa House of Representatives. Hindi man po pumasok ang Comadrona, pero nakapasok pa rin po. How much more po kung may nakaupo po talaga, may naka-in-house na representative na naandoon po. At alam niyo po, medyo na po ako, pasensya na kayo. Emotional na kayo Kasi naintindihan namin sa hirap ng inyong lobby para pumasa yung mga amendments sa midwifery law para mapakinabangan ng ating mga Comadrona, inabutan ng deadline na hindi na-aksyonan. But in the meantime, sabi ko nga, may pag-asa pa rin. Hindi ho nawawala ang chances na ito ho ay mailusot sa mga darating pang panahon. But in the meantime, Asek Cecil, inom kayo ng malamig na tubig, relax, inhale, exhale, nang sa gayon may panumbalik po yung inyong composure. Thank you for joining us. Kung sandali lang, pahabulan. Sana po yung mga tao na talagang akala natin ay siyang talagang tutulong sa atin. Ipinagdasal po namin ito lagi na sana po sila po yung talagang malinawan ng kaisipan na talagang magkaisa, magkasama-sama at tumulong talagang lahat sa pagpapasa po nitong amenda na ito. Kung sa susunod po na Kongreso, na 20th Congress na po, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo. Walang mga personalan dito na agenda po ang dapat. So, tingnan po natin ang kapakanan po ng ating mga midwives. Para sa bayan. Sabi nga nila, hindi lang para sa mga Comadrona, kundi para sa bayan. Asek Cecil, thank you for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat. Pasensya na po. Ingat po. Tayo. Ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Government and Private Midwives, si Asek Cecil Bangka Santos. Maganda umaga, Pilipinas! Naintindihan mo yung emotion niya dahil sa matagal mantakin ninyo. Hindi naman nag-re-raise sila ng pondo para makapaglabi sa Kongreso, sa Senado. Pumasa sa Kongreso, nabaser, umabot sa last minute, hindi umabot sa last minute ng sesyon ng Senado. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa South Korea at magandang umaga din po sa mga kababayan natin dyan sa Marilao, Bulacan, Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning! At syempre huwag natin kalimutan, batiin din ho natin ang ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Sina Tita Loy, si Tita Cora, si Ma'am Linda, si Sir Art, si Kuya Boss Manny, at saka si
kay The Debonair, Mr. Jun Yambao. Sila po yung Midnight Singers ng San Diego, California. Maganda umaga, Pilipinas! Mga pauwi na kayo ng Pilipinas, naghahanap kayo ng magandang investment. Ito po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after ng take-out o 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya't mapapakinabangan kaagad ninyo ang mga bahay na gusto nyong tirhan na nasa loob po mismo ng township, ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Diba? Napakalapit naman yan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Tawag na sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Minsan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay, sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Episode tayo ngayon, ika-6 ng Pebrero. Patuloy tayo sa mga balita. Umapela si Senator Rizon Tiveros sa Pangulong Bongbong Marcos, sertipikang urgent ang panukalang batasan na naglalayong magbigay ng dagdag sahod sa mga manggagawang Pilipino sa pribadong sektor. Sinabi ni Senator Tiveros na hindi kakayanin pa ng mga manggagawang Pilipino na maantala ang kanilang hinihintay na aumento sa sahod. Punto ni Tiveros, habang nadidelay ang taas sahod, lalong nalulugmok sa kahirapan ng mga pamilyang Pilipino na dapat ay nakakasabay sa mataas na presyo ng mga bilihin, pamasahe at mga monthly bill. Aprobado na sa ikalawang pagpasa ng Kamara ang panukalang pagtatakda ng dagdag na 200 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Pero hindi nga po makausad, hindi naman ito certified urgent. Pinalakas pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang partnership nito sa mga retiradong guro. Sa pamamagitan nito ng isinagawang pakikipagpulong ng ahensya sa Philippine Alliance of Retired Educators o PARE kasama ang miyembro ng grupo sa Mindanao. Layo ng isinagawang meeting na may pakita sa mga retiradong guro ang mga update sa pension fund program ng GSIS, mga serbisyo nito at mga investment performance. Ayon kay GSIS President at General Manager Vic Veloso, pagpapakita rin ito ng kanilang commitment na transparent ang kanilang mga programa para sa mga miyembro. Bukod pa rito ang pagbuo ng Joint Speakers Bureau para lalaban sa misinformation. Inaasahan namang ilulunsad ang nasabing Speakers Bureau sa unang quarter ng kasalukuyang taon. Magandang umaga din kay GSIS President Vic Veloso na ngayon ay nandyan po sa General Santos, ha? Oo, pinatawag ito ng principal, ha? Principal kasi nung high school kami ay si Brother Manny De Leon ay kasama ho dun sa supulong. Kaya si PGM Vic Veloso ay kasama sa mga na-principal's office kahapon, ha? Maganda umaga, Pilipinas!
Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Ayan ha, agahan ho ninyo ang pagpapalakas ng inyong radyo, telebisyon. Pero magpaalam kayo sa barangay, baka mamaya mareklamo kayo. No, ha? Anyway, ang bagong lakas promo natin ay nag-iikot ngayon dyan sa AFP PNP Housing sa barangay West Bikutan, Taguig City. Ayan ha. Kaya sa mga nakatira dyan po sa may West Bikutan, Taguig City, pakilakasan na inyong mga radyo, telebisyon at nag-iikot na si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! Hinihinga naman ang Commission on Elections sa Philippine National Police ang malinaw na panuntunan kaugnay ng ipinatutupad nitong Oplan Katok. Sa ambush interview sa Campo Crame, binigyan diin ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Ladjanco na hindi sila tutol sa naturang operasyon ng PNP. Pero paglilinaw nila Ladjanco, ayaw lang ng COMELEC na magkaroon ng maling paniniwala ukol dito o kaya magdulot ng takot sa publiko. Magugunitang sa ilalim ng Oplan Katok, nagmabahay-bahay ngayon ang PNP sa mga address ng mga may pasunang lisensya ng baril. Una nang sinabi ni PNP Chief General Romiel Francisco Marbil na paraan lamang ito para maiwasan ang pagkalat ng mga private armed group o mga loose firearms. Pero sagot naman ng COMELEC, kailangang magpakita muna ang PNP ng malinaw na guidelines gaya ng iniutos din nila sa pamamahagi ng mga ayuda. Ganun din mo po ang hinahanap ng COMELEC sa bagay na ito. Hindi po ulitin namin, hindi namin pinipigilan, hindi namin sinusuplan yung desisyon ng COMELEC sa pagtatrabaho ng ating PNP. Ang gusto lang naman po natin, malatagan ng maayos na safeguards nang hindi ito maabuso at yung wala po yung chilling effect sa ating mga kababayan. Samantala, buo naman ang suporta ng Globe Telecom sa mga investigasyon ng Senado hinggil sa iligal na kalakalan ng spoofing devices o yung International Mobile Subscriber Identity Catcher o yung IMSI na ginagamit ngayon ng mga scammer. Sinabi ni Attorney Froilan Castelo, Globe Manager Council o Globe General Counsel, nakikipagtulungan na sila sa mga ahensya ng gobyerno upang masawatan ang supply ng IMSI sa Pilipinas na siyang gamit sa pagpapakalat ng text scam at mga iligal na aktibidad. Ayon kay Castelo, matagal na nilang sakit ng ulo ang mga spoofing o mga SMS hijacking, kaya't umaasa silang sa pamamagitan ng investigasyon ng Senado matutugunan ang ugat ng problema. Nakahanda rin na niya silang magbigay ng technical expertise para suportahan ang kinakailangang programa ng mga ahensya kasabay ng paalala sa publiko na maging mapanuri laban sa kahina-hinalang mensahe na natatanggap at basta-basta magkiklik ng mga ibinibigay na mga link. Maganda umaga, Pilipinas! Nabigo nga ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Detalye na balita mula kay Raymond Paz sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi na aksyonan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago sila nag-adjourn ng sesyon mag-alas 7 kagabi. Ito ay sa kabila ng isinumiting articles of impeachment ng Kamara de Representantes na pirmado ng 215 mga congressmen. Ayon kina Senador Joel Villanueva at Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, walang binanggit ang liderato ng Senado hinggil dito. Paliwanag ni Pimentel, hindi naman nangahulugan na kapag tinanggap na ang complaint ay itakbo na agad sa plenary. Kailangan muna itong isailalim sa pagsusuri ng Senate Secretary bago magsumiti ng report sa Senate President. Ayon naman kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., kahit pa natanggap na nilang kopya ng verified impeachment complaint, ay hindi pa siya nakapagsusumiti ng official report kay Senate President Francis Chis Escudero. Narito si Senador Joel Villanueva. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Dito si RH 28, Raymond Paz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nanindigan naman ang senatorial aspirant ng si Attorney Jimmy Bondoc na walang kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas sa Pilipinas ang International Criminal Court. Binigyan din ito na mga lokal na korte ang proper forum kung nais ng makasuhan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa manoy mga extrajudicial killings na sinasabing nangyari sa nakalipas na administrasyon. Ang lokal na korte lamang anyang may wastong kapangyarihan na magpasya sa mga ganitong usapin na siyang magbibigay daan upang masiguro ang hustisya, maiwasan ang labis na pag-atake sa mga lider na tunay na nagsilbi para sa bayan. Pero kumpiyansa naman si Attorney Bondoc na kayang-kaya ng dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil naglingkod lamang ito para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naniniwala rin siya na ang pagrespeto sa tamang proseso at pamamaraang legal ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng mga tunay na naglilingkod sa bansa para mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa sistema ng ating hustisya. 13 minuto na makalipas ang alas 5 na. Antabayan po ninyo ang latest bulletin mula po naman sa Pag-asa. Kumpiyansa ang bagong presidente at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation si Dr. Edwin Mercado. Mapapalawig pa mga benepisyong pangkalusugan kung magiging maayos ang sistema. Itong binigyan din ni Mercado sa harap ng usapin ang pagtanggal ng subsidiya ng PhilHealth. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Mercado na batid niyang sadyang limitado ang resources pero napakaraming kailangang mapondohan. Yan pa man naniniwala si Dr. Mercado na kung magiging efficient ang sistema sa PhilHealth, magagawa pa rin na mapalawig pa ang mga benepisyo. Kaya naman una niyang gagawin ay tingnan ang datos para matukoy kung magkano talaga ang gastusin para i-maintain ang tinatawag niyang level of care. Gagawin po natin ay again yung efficiencies para po mas lumawak yung kung ano man po yung natitirang pera. At saka po mas important is yung data. Pag may data na po tayo, mapaglalaban na po natin kung magkano po yung kailangan po to maintain the same level of care in succeeding years. Nangako din ang bagong presidente ng PhilHealth na gagamutin niya ang sakit ng ahensya. Aminado si Dr. Edwin Mercado na malaking hamon ang kanyang kakaharapin sa pag-upo bilang bagong Pangulo ng PhilHealth. Sinabi pa ni Mercado na bilang doktor, sanay siyang alamin kung ano ang lunas ng mga sakit. Ayon sa bagong upong presidente, isa sa una niyang titingnan ay kung paano mas mapapabilis ang proseso ng PhilHealth na sa tulong ng digitalization. Ang marching order po ng Pangulo natin ay palawigin ang benefit. Kapag may datos na po tayo kung magkano po talaga yung gagastusin para i-maintain yung level of care, ay mas madali po nating palagay ko maididepensa yung mga susunod na budget. At definitely makakahingi po tayo ng pandagdag kung sakali man base doon sa ating datos. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga para ho sa mga may importanteng lakad. May dalawang formulation ng family alcohol na proteksyon laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, kaaga namang nakapanghuli ni Sherwin. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Good morning, Sherwin. Yes, magandang umaga Kuya Angel dito nga sa AFP PNP Housing sa Barangay Western Bikutan sa Taguig. Tignan mo naman kahit bigadtong kaaga, abalang-abala na mga driver sa paghahanda ng kanilang mga sasakyan ngayong umaga para sa kanilang pasada. At nahuli natin itong si tatay na naka-tune in sa kanyang cellphone sa DZRH. Tatay, pangalan mo? Roberto Mahilon po.
si Tatay Roberto, palagi itong nakatune in sa DZRH. Lagi yan na nagbubukas ka ng DZRH sa cellphone. Tuwing umaga po, binubuksan ko ito. Tuwing umaga. At dahil sino paborito mga announcer sa umaga? Si Angelo Palmones po ang pinapakinggan ko. Si Kuya Angel Palmones. Meron kang 1,000 pesos. Thank you. At syempre, tingnan mo, yan, naglabas ng bagong, luluto pa lang ng saging na saba. Tingnan mo, umuusok pa. Ayan na, umuusok pa yung saging na saba. Yan ang pang-agahan nyo pag normal na umaga dito. Opo, sa umaga, kumakain po kami dyan. Para malakas, saging na saba. Dahil gusto mong lumakas, ito lalo kang lalakas. Dahil meron ka DZRH Grocery. Yes, thank you. Thank you po sa DZRH po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Dito ang terminal nyo. Opo, dito po kami nag-aantay ng tawag. Dito sila, Kuya Angel, na naghihintay ng tawag. Para pumeso sa pila. So bago sila pumunta sa pila, dito muna yung kanilang abangan. At habang nag-aantay ng tawag para sa pila, nakasunin muna sa programa mo, Kuya Angel. Ganun kasi pag pero mo ang aga-agang pumipila ng mga driver natin ng AFP, PNP Housing na biyaheng Market, Kalayaan, Guadalupe. Anong dinadrive nila? Jeep? Saging na saba. Hindi, anong dinadrive? Jeep. Oh. Saging na saba dinadrive. Oo, teka muna. Nakakamagkano sila ngayon, Sherwin? Kausapin nga natin si Kuya. Magkano na boundary nyo? Sa akin po, 700. 700 a day. Yung uwi mo sa pamilya, ikita po ako ng mga 500, 600, pwede na po. So, may pang-boundary na 700. Tapos, malinis yan sa may-ari na yon. Tapos, ikaw naman, ang dapat na maiuwi mo sa pamilya mo, 500 o 600. Oo. Diba? Araw-araw yan? Pamilya ng ganun. Araw-araw? Araw-araw po. May makakain din. Ito, mataas pa pala. Lunes hanggang Linggo? Walang day off? Buong araw po yun, mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 po ako ng gabi bumabiyahe. Lunes hanggang Linggo. Lunes hanggang Linggo, alas 4 hanggang alas 10. Sus, may ginoong buhay ito. 15 hours. Oo. Kuya, tanungin mo nga. Sherwin, tanungin mo nga si Kuya kung nakatanggap na siya ng ayuda galing sa AKAP. Kayo ba nakatanggap na ng ayuda galing AKAP? Wala po. Wala. Hindi po ako nakatanggap. Kasi bago lang po akong salta rito galing probinsya. Ano ba probinsya mo? Mindanao po, Dipolog City. Taga Dipolog, di ka? Bantog ra di gwapo. Dipolog, sir. Bantog ra di gwapo kay taga Dipolog man. Kasi kailan na dito, sir. Sige. Amping dira may ha, amping diha ha. Sige, sir. Salamat sige. sir sa may pabasko ni sir. Pang-Valentine's na. Sige, sir. Salamat, sir. Dito na ako si Mrs. Thank you. Entrega agad, di ba? Sherwin. Di ba nagsisimula araw, may entrega na kagad, Angelo. Yun, tuwan-tuwa. Biruin mo, di pa umaandar yung jeep. Dahil nakitang 1,000 kagad. Dapat lang mag-tune in palagi sa DZRH para sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Sherwin. Kaya naman sa mga nais manalo, yes, Kuya Angel. Dapat siguro sa iyo na lang ibigay yung AKAP, nakakarating sa tao eh. Dapat lang, Kuya Angel, kung idadaan sa akin, kung mayat tayo mamimigay, kala mo ba? Oo. Naupo tuloy ako. Oo. Hindi na kailangan pumili at hindi na kailangan ang pupunta para hantingin mo. Ay, dami niya, no? Mga kababayan natin. Tanungin mo nga yung mga nakatayong mga driver kung sila nakatanggap na rin ng ayuda galing sa AKAP. Sherwin. Sige, magtatanong tayo rito. Oo. Kuya, kayo ba nakatanggap na ng ayuda galing sa AKAP? Hindi pa po, sir. Hindi rin. Ayun, tatay. Ito, mga naka-uniformado to, ito mga tinatanong natin. Wala po. Wala pa rin. Kayo, tay, may akap na kayo. Wala pa po. May yumakap na daw, pero wala pa silang akap na nakukuha. Ang yakap lang. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ito, medyo pogi, mukhang medyo mayakap dito. Kuya, may yumakap na sa'yo. Meron po, si Commander. Akap na sa kanya ni Commander, pero yung akap, nakuha mo na. Walang nakuha. Wala rin. Ay, sus, may ginoo. Saan kaya napunta yung akap na yan, ha? Ikaw, nayakap ka na? Yes po. Nayakap na siya. Pero nakakuha ka ng akap? Yes. Ay, may akap ka nakuha? Opo. Magkano? 3K. 3K. Buti po si ate naka-akap na.
Si Mr. at siya. Nakaakap na, meron pang yakap kay Mr. Aba, ayos Masaya ah. yun, masaya. Yes po, pambiling bigas. Okay. Sige. Pero yung mga nagmamaneho dapat mabigyan. Sana lahat. Sana lahat. Opo, sana lahat. Kailan kayo nakakuha? Nung Opo, October last year pa. October last year pa nila nakuha yung akap. Okay. Ay, nako. Sige. Ay, sana nga. Payakap yung na lang. nagmamaneho ng AFP-PNP housing, dapat ma-prioritize, mabigyan. Biro mo, ang aga-agang gumigising para sa kanilang biyahe, tapos matatapos late na ng gabi para makauwi sa kanilang mga pamilya para mapagservisyo ang ating mga kababayan. Yan talagang kapusang kita. Di ba? Mantakin mo halos 24 oras. Di ba? Nagtatrabaho pagkatapos. Eh, sus ko. O siya, sige. Okay. Para gusto lang ang tapatan yung isang yung drugstore, di ba? Na 24 oras. Yan ang DZRH News, RH6, Sir Reid Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Maganda umaga, Pilipinas! 2,000 ba? 2,000, hindi. Tuesday nag-umpisa eh. Tuesday, Wednesday, Thursday. 3,000 na! 3,000 na po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Basta yung isang item dyan nakikita sa loob ng bahay, sa opisina, sa mga hotel. Kilalang-kilala nyo ho yung item na yan, ha? Yung pangalawang item saka ako na ibibigay, ha? Ang nyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtitext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot sa atin online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Kaya't habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, hulaan na ho ninyo ang sagot. Maganda umaga, Pilipinas! Sherwin, ang dami nitatanong ngayon. Nasaan ka daw? Mukhang maraming gustong yumakap sa iyo. Nireaffirm ng Department of the Interior and Local Government ang suspension order laban kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at sa pinsan nitong si Vice Mayor Jimmy Paraino. Maayos, ha? Parang political dynasty lang talaga, no, ha? Ay, magpinsan yung mayor, pinsan yung vice mayor. Ay, paano ka magkakaroon naman ng check and balance dyan? Idineklara ng DILG ang 12-month suspension sa alkalde at vice-alkalde matapos itong unang isilbi noong January 7. Tinabla din noon ni Mayor Paraino ang paggigiit na ang suspension order sa paggigiit na hindi umano niya natanggap ang order dahil nakalib siya ng ihain ito. Pero ang sabi po ni Governor Ramon Guico III, hindi totoong nakalib si Paraino dahil hindi naman niya naaprubahan ang vacation request nito, bunsod ng kakulangan ng hinihinging mga dokumento. Ayon naman kay DILG Undersecretary Romeo Benitez, mananatiling suspendido na ang dalawang opisyal hanggang sa matapos ang ipinataw na parusa. Iniutos ng Malacanang ang suspension sa mayor at vice mayor ng Urdaneta City matapos mapag-alamang liable sila sa kasong grave misconduct at abuse of authority. Ayun. Kaya lang po, hanggang ngayon, Secretary Junbic, mukhang walang balak si mayor at vice mayor na sundin ang inyong direktiba. They are above the law. Maganda umaga, Pilipinas! 26 makalipas ang alas 5. Ala, ang mga taga Cabinti, Laguna daw kanina pa nakakaranas sa walang tigil na pagulan. Magandang umaga din sa mga taga Rojas Oriental, Mindoro.
Pasado na sa ikatlo tuning pagbasa ng Senado ang dalawang panukalang batas si Senator Amy Marcos na magpapalakas at magpapahusay ng serbisyo ng Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor, Cavite at Wao District Hospital sa Lanao del Sur. Sa ilalim ng Senate Bill 1750 ni Senator Amy, itataas sa 300 ang kasalukuyang 100-bed capacity ng Southern Tagalog Hospital upang tugunan ang lumalaking pangangailangan sa serbisyong medikal ng buong rehiyon. Nais ni Senator Marcos na mas mapaganda pa ang medical services na inaalok ng ospital, makasabay ang mga pasilidad nito sa mga modernization ng iba pang mga ospital. Nakasa din sa panukalang batas ang nararapat na paglalaan ng pondo para sa pagpapaganda ng paggamutan at pagbili ng mga makabagong kagamitan na napakahalaga naman para sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal. Bukod dito, pasado na rin sa uling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2166 na naglalayong palawakin naman ang kapasidad ng Wao District Hospital para maging 100-bed capacity. Layunin din itong mapabuti ang kalagayang serbisyong pangkalusugan sa Lanao del Sur at masigurong mas maraming mga mamamayan na mabibigyan ng agarang lunas at serbisyong medikal. Bagong municipal building at police station sa Porac, Pampanga, pinasanayaan ni Senator Lito Lapid. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning! May bago ng tahanan ng munisipyo ng Porac sa lalawigan ng Pampanga. Matapos na pasinayaan ni Senador Lito Lapid ang bagong municipal building at police station sa barangay Pangatma nitong kahapon ng hapon. Sa pamamagitan ng kanyang inisyatiba, pinundohan ni Lapid ang proyekto na ipinatupad naman ng Department of Public Works and Highway. Inihayag ni Lapid na ang nasabing proyekto ay isang malaking achievement ng mga Poracenyo dahil simboloan niya ito ng katatagan at katahimikan, gayon na rin ang kaayusan at kaunlaran ng kanilang bayan. Naniniwala si Lapid na ang bagong munisipyo at police station ay magbibigay ng magandang imahe sa Porac. Sa datos ng Philippine Statistics Authority ay itinuturing na isang first-class municipality ang Porac. At pasasalamat naman kay Senator Lapid at ang ipinaabot ni Pampanga Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda at ang acting mayor na si Myla Clarete. Kasama na rin ang mga kawani at mga tauhan ng kapulisan sa kanilang ang bagong tahanan. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Ansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Micronesia. Oy, kumusta na yung ating mga kababayan dyan, ha? Muli, maraming salamat po sa ating mga OFW, ha? Sa ating mga seafarers na ngayon po nakatutok sa atin habang sila po ay naglalayag. Thank you sa inyong sakripisyo at napatatag ninyo ang ating dollar rate, ha? Exchange rate natin sa Pilipinas. Thank you. Kung pabalik na kayo ng Pilipinas, makatutulong pa rin ho kayo sa mga magsasaka natin sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produktong produce nila. Halimbawa ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Available yung Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik ko natin sa Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga muna sa ating pong mga suki dyan po sa General Santos City. Congratulations sa senior officer, former colleague ko. Ano ba naman? Masabi talaga, ano ha? Taglamig na kasi. Ang sandali lang, magko-commercial ako. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga.
Bombones. Magandang umaga, Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi kwento kutsero, hindi mga testimonial, kundi human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na itaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog batay po sa mga pag-aaral. Nakakatulong yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog na papanumbalik natin ang sigla ng ating katawan. Lumalakas ang ating immunity. Kasi pagpasok ho niyan sa ating katawan, ito pong postbiotic o ultabayo, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po tinatawag na commander ng ating immune system. Kung kayo po ay meron pang mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified at available po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin hong kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na, congratulations sa bagong talagang Director General ng PINEA, si dating Retired General Major General Attorney Isagani Neres. Ayan, binabati ka ng mga Batang San Miguel, General Neres, ang ating bagong PIDEA Chief. LTO, hinikayat naman ng publikong i-report ang operasyon ng mga fixer sa kanilang tanggapan. Hindi mauubos yan. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez, RH Bal. Good morning. Kuya Angel, hinihimok ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na i-report ang operasyon ng mga fixer sa kanilang mga opisina. Ang pahayag ay ginawa ni LTO Chief Atty. Vigor Mendoza II kasabay ng isinagawang anti-fixing operation sa LTO Central Office katuwang ang mga tauhan ng Quezon City Police District. Ang operasyon ay bahagi ng kanilang pinagting na kampanya laban sa korupsyon at mga illegal na aktibidad. Dahil dito inatasan din ni Mendoza ang lahat ng opisyal sa iba't ibang rehiyon sa bansa na pantayan ang kanilang jurisdiksyon laban sa mga fixer. Patatandang noong Oktubre ng nakalipas na taon ng sibakin sa pwesto at sampahan pa ng patong-patong na kaso ang LTO District Office Chief ng Bustos, Bulacan dahil sa pagkatadawit sa operasyon ng mga fixer sa kanyang nasasakupan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Oy, magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. At magandang umaga din po sa mga taga Talolora, Palapag, Northern Samar. Magdamag din po silang inulan, ha? At magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Lipa City sa Batangas, ha? Magandang umaga kay Mayor Seni Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Oy, Kador Plato, good morning po sa inyo, ha? At nagpapasalamat sa inyo yung mga komadrona sa inyong ayuda para mabilis na mapagtibay yung kanilang bill, ano, ha? Justice Max De Leon ng Court of Appeals, kumusta na po kayo, ha? At saka syempre kay Chief Justice Alex Gismundo. Magandang umaga din po kay Ambassador Harry Amping. Ayan, ha? Okay. Okay na. Happy birthday! Happy birthday pala sa aming mista na si May Mendoza. Boss May, happy birthday! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-Oriental Mindoro. Eto, yung pong matagal ng pinoproblema sa kakulangan po ng supply na kuryente, may panukala si Madam Joanna Valencia. Ano, ha? Meron siya pinapanukala na 5 to 10 years development project kapag siya huy nanalo sa darating na eleksyon, ha? Gaya halimbawa, short-term solution, competitive selection process under universal charge for missionary electrician subsidy. Magkakaroon ng anyway, ilan lamang ho yan. Tapos ipinapanukala niya rin na magkaroon na ng Semirara Mindoro Interconnection Project. Yan po naman ay long-term solution. Ganun ho dapat, ha? Ganun ho dapat ang mga ang mga gustong maglingkod sa bayan. Mag-offer kayo ng solusyon, hindi yung mga ngako kayo ng kung ano-ano pagkatapos hindi naman maisa sa katuparan, ha? Yung pangakong lulutasin ang problema sa supply ng kuryente ng Oriental Mindoro, gaya po na ipinapangako ng mga nakaluklok ngayon, matagal na rin pong napako.
Sabi nga ni Director Joel Valera, paano ka naman magninegosyo? Ha? Kung halimbawa, ang negosyo mo, ice cream. Ice cream. Mag-i-indulge ka ng ice cream. Kinabukasan, juice na yan. Juice na. Natunaw eh. Maganda umaga, Pilipinas! Sa puwersa namang nananawagan ang mga business group sa pamahalaan upang gawing mas transparent ang proseso ng taunang pambansang budget sa gitna pa rin ng issue hinggil sa pambansang pondo ngayong taon. Itong nakasaad sa joint statement ng Financial Executives Institute of the Philippines, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Fintech Alliance Philippines, Justice Reform Initiative, Philippine Business for Social Progress, at UP School of Economics Alumni Association. Ipinupunto ng grupo ang kahalagahan na mabigyan ng prioridad sa ilalim ng national budget ang pangangailangan ng taong bayan. Binanggit din ang mga ito na ang nasa 200 bilyong pisong tinapyas sa pondo ng healthcare, social service at mga proyekto sa edukasyon. Bunsod nito, umapila ang grupo, dapat isa publiko at gawing accessible ang mga record ng diskusyon ukol sa budget upang matiyak ang transparency at accountability. Teka muna, nauna dito pati yung mga retired members ho ng PMA, yung Philippine Military Alumni Association, may ganito na rin pahayag. Minumungkahi din mga ito na payagan ang mga mamamayan na magbigay ng input sa macroeconomic assumptions at mga prioridad ng pambansang budget na itinatakda ng Development Budget Coordinating Committee. Teka, nawala yung pahayag ni... In this black hole called the Bicameral Committee, what happened was our esteemed legislators transferred huge amounts of funds from what are ordinarily identified as the high priority projects of our national governments, underfunded them, diverted funds from these projects towards a bunch of what they call public works projects that are scattered all over their districts, which are poorly studied, poorly identified, and largely clustered around what they call flood control projects, because these are the projects, in my mind, that are most difficult to monitor. Umaga, Pilipinas! Pagawaan ng fake ID ng PWD. Pinalaki ng mga pulis sa Santa Cruz, Maynila, mayroon pang 3 na huli. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy. Kuya Angel, arestado sa traffic operation ng Manila Police District Tracker Team ang 3 suspect dahil sa gumagawa ng mga faking ID ng person with disabilities. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Nagyaki ang mga suspect kasi na Elias Marites, Elias Eddie Garcia at itong isang Michelle. Ang 3 suspect ay naaresto sa kinasang traffic operation ng MPT DID Tracker Team na pinamumunuan ni Police Captain Joel Aquino at 10 iba pa sa barangay 310 Quezon Boulevard, Santa Cruz, Maynila. Mga kasong falsification ng public document, paglabag sa Article 171 ang paggawa ng pag-iingat at ang pagkalat na nito ng revised penal code na isasampa laban sa mga suspect. Bago kitang sa Senate probe kamakailan ay nadiskubre na nagdulot ng tax evasion scheme na ito ang pagkawala ng 88 punto 3 bilyong piso na kita ng gobyerno. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Negosasyon para man maisuko ang MILF member na sangkot sa Basilan ambush gumugulong na. Detalye na balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning. Nagpapatuloy, Kuyang Angel, ang negosasyon ng militar at ng Moro Islamic Liberation Front para sa pagsuko ng mga natukoy ng sangkot sa pananambang sa Basilan na ikinasawi ng 2 sundalo noong nakaraang buwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., nagain na ng protesta ang kanilang hanay kontra sa MILF. Alinsunod sa peace mechanisms ng 2 panig. Una nang sinabi ng Philippine National Police na tukoy na
Ang mga miyembro ng MILF na sumama sa ambush sa panig ng AFP, sinabi ni Bronner, patuloy naman ang kanilang paghabol sa iba pang lawless element sa nabanggit na lalawigan. Pinag-aaralan din ng militar na magdagdag ng tropa sa Basilan matapos ang nabanggit na insidente kahit wala itong kaugnayan sa halalan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Igel. Maganda umaga, Pilipinas! Tinapos naman ng gobyerno ang 2024 na may outstanding debt o utang na 16.05 trillion pesos. Sa datos ng Bureau of Treasury, lumalabas na tumaas ng halos 10% o halos 1.5 trillion pesos ang dating utang noong 2024. Yan din, mas mataas ang naging debt to GDP ratio ng bansa kumpara sa itinakdang threshold na itinuturing na manageable naman para sa mga developing country gaya ng Pilipinas. Sa kabila nito, mas mababa naman ang tinatayang gastusin na nagamit ng gobyerno nitong 2024. Kaya ngayon pong nagsimula na ang kampanya para po sa pagbabayad ng buwis ng income tax natin. Muli natin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, magbayad ho kayo ng inyong tamang buwis nang sa gayon ay may magamit na pondo ang ating pamahalaan sa iba't ibang mga proyekto, pambayad sa utang. Kasi yung utang na yan ay gagamitin para sa akap. Ayan. Gagamitin para sa 4-piece, para po sa AIX. Bayad kayo ng tax bago kayo tumanggap ng sweldo, 15 katapusan, bawas na yan dahil po sa buwis. Pang-ayuda ho natin sa mga kapos ang kita at sa mga 4-piece. Ayan, Good morning to the Yuda Nation, Philippines! Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago sumapit ang ACES na umaga. Kuya Angelo Palmones, maganda umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago po mag-ACES na umaga. Oy, sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga kalapit na mga bayan, kayo naghahanap po ng affordable housing with luxurious living. St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal, ang sagot sa inyong hanap. Check ko ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse po yan na may balcony at meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Kung bang pagkagising ho ninyo, gusto nyong makalanghap na malamig na simoy ng hangin plus magandang tanawin, yung nature ang tanawin. Ayan po ang ino-offer sa atin ng St. Monique Malay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Nasa La Huerta Public Market sa Parañaque si Giselle Ricoport. Giselle, kumusta ang presyo ng mga bilihin dyan? Kuyang Angel, naku, patuloy na tumataas yung presyo ng ilang klase ng isda dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City simula pa noong December ng 2024. Ang tilapia 160 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 140 hanggang sa 150 pesos kada kilo noon. Ang bangus naman mabibili ngayon sa 180 hanggang sa 240 pesos kada kilo. Ang galunggong na pamasang isda 300 ang kada kilo mula sa 280 pesos. Ang dalagang bukid naman 40 pesos, ang iminahal 360 pesos na ang kada kilo ngayon mula sa 320 pesos. Ang pampano nagkapako naman sa 400 ang kada kilo. Ang matambak na 300 ngayon mula sa 280 pesos. Tumaas din sa 320 pesos ang kada kilo ng yellowfin mula sa 280 noon. Ang salay ginto 280 pesos ngayon mula sa 240 pesos. Bagamat nagmura naman ay nananatiling mahal din yung tulingan sa 240 pesos mula sa 260 pesos. Ang bisugo 360 pesos mula sa dating 400. Ang alumahan naman bumaba rin sa 320 pesos mula sa 360 pesos. Ang hipon 400 mula sa 440 pesos kada kilo, habang ang pusit naman 360 pesos mula sa dating 400 pesos. Paliwanag ng mga retailer, halos wala daw silang mapakyaw na isda ngayon dahil sa lamig ng panahon. Kaya hindi raw nilang inaasahan na magmumura na yung presyuhan sa mga susunod na araw. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, magkano uli ang presyo ng baboy dyan? 400?
Ang baboy, Kuyang Angel, 420 pesos ang kada kilo. 420 Yung nga. laman. Oo. 240 lang ang farm gate eh. Grabe naman grabing tubo naman. Nga, Kuyang Angel, yun nga yung, yung problema. Ang sinasabi naman ng mga retailers, kapag sila naman yung tinatanong, bumabatay lang din daw sila doon sa ipinapatong sa kanila, sinisingil sa kanila, yung mga supplier naman nila. Napanood na rin natin yan eh. Oo. Laging ganun nga yung dahilan nila eh. Bagamat ganun, Kuyang Angel, pabor naman sila doon sa plano ng DA na magpataw na rin ng maximum SRP. Sige, para ganun din ang kasi ang problema natin sa bigas eh. Anyway, thank you Giselle. Magandang umaga. Salamat, Kuyang Angel. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas! Nagpaliwanag na ang mga opisyal ng pamantasan ng Kabuyaw sa Laguna kaugnay ng kontrobersyal nitong English-only policy. Ayon sa Pangulo ng PNC na si Librado Di Maunahan, ang naturang polisiya ay patutupad lamang ng paaralan sa mga opisyal na pagpupulong o mga transaksyon sa loob ng paaralan. Dapat ganyan din ang ipairalin sa mga nagmamarites, English only. Di ba? Para sosyal ang kanilang mga ibinabalita, ano ha? Nangangahulugan na hindi kasama rito ang mga pagkakataon ng nagkikwentuhan, ang mga magkakaibigan o mga estudyante o mga informal na mga usapan ng mga guro at mga mag-aral. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Commission on Higher Education ang pamantasan ng Kabuyaw. Ayon kay Chairman Prospero De Vero, kinausap na niya si Dr. Di Maunahan na tinihinga ng formal na paliwanag sa pangangailangan ng naturang polisiya. Inatasan din ng CHED ang pamunuan ng pamantasan na maglabas ng press release sa media upang ipaliwanag at linawin ang naturang patakaran. O ayun na nga po, ang sinasabi, ito po'y gagamitin lamang sa mga pagpupulong at mga transaksyon sa loob ng paaralan. Maganda naman yung layunin para mag-improve nga yung ating English proficiency kasi nga ngayon di ba? Minsan pagka nakikipag-usap ka sa mga elementary students, ang lupit magsipag-Inglesan ng mga bata eh. Di ba? Napag-iiwanan yung ating maganda naman ho yung inisyatiba, bakit hindi Mga nag-post at nag-share ng unverified video tungkol sa manoy nanguhan ng bata sa Valenzuela at sa manoy killer clown, humarap na sa alkalde at sa hepe ng pulisya. Ay oo nga, kahapon ito may mga ganitong balita. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag Kuya Angel matapos daw humarap kay Mayor Wes Gatchalian at Valenzuela City Police Chief Colonel Nixon Cayaban. Nag-public apologize ang mga taong nag-post at nag-share ng mga bidyong nagdudulot ng takot at pangambalamahan sa mga residente ng Valenzuela dahil doon sa mga aligasyong may mga nangukuha di mano ng mga bata gamit ang itim na van. Nilinaw ng otoridad na walang nangyaring insidente ng kidnapping sa lungsod ng Valenzuela. Sa kabila nito, itiniyak ni Police Colonel Cayaban na patuloy ang 24/7 na pagbabantay ng kanilang mga kapulisan sa Valenzuela sa buong lungsod. Para niya sa publiko na mag-ingat at maging alerto naman sa lahat ng oras. Panawagan ni Mayor Wes Gatchalian na iwasang magpakalat ng mga hindi verifikadong video sa post, lalo na kung nakapagdulot ito ng takot sa publiko at kaguluhan sa komunidad. Dagdag pa ng alkalde na kaagad na i-report ito sa pulisya sakaling maging biktima rin ng kahit na anong uri ng krimen. Kahapon naman ko Angel ay meron din napabalita sa Caloocan, pero ayon kay Police Colonel Edsel Canal ay kanya rin itong pag-verify upang matiyak at kung ano ang tunay na nangyari at maganda rin na niyang masiguro na ligtas ang mga mag-aaral. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siyang Alapalwanas muli nagpapaalala, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa sino nga si Groucho Marx. Si Groucho Marx po ay ang ating quote of the day ngayon ay hango po sa mga iniwang aral ng American comedian na si Groucho Marx. Ang sabi niya, politics is the art of looking for trouble.
finding it everywhere, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedies. 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Ganda umaga, Pilipinas!